So ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa pagbabalik ng impluensya ng Communist Party of the Philippines. Lumalakas sila ngayon. Bakit? Kasi ang administrasyon natin ay nakipag-alyansa sa Communist Party of the Philippines at saka lahat ng mga opposition or kaaway ng kanyang ama. Sa ngayon ay kaaway ng kanyang ama, ngayon ay kakampi niya. Na kung sino ang nagtanggol sa kanyang ama, yun pa ang kaaway ng Pangulong Marcos ngayon. So ang pinag-uusapan natin dito yung paglago ng komunista. Bakit sila lumago? Dahil marami silang malita-malitang nakuha sa administrasyon para gamitin rin sa ating gobyerno. Dati-rati, before this middle of the year, ay makita nyo kakampi ng administrasyon ang Partido Komunista. Ngayon, humihiwalay na sila dahil malapit na ang eleksyon. At nakakuha na rin sila ng pundos at kaban ng bayan. So ang ibig ko sabihin nito mga kababayan, pinapaikot ang ating gobyerno sa palad ng komunista. Sino ang nagpakulong kay General Palparan? Sino ang nagpakulong kay Pangulong Duterte? Lahat yan ay maniobra ng makakaliwa. Tandaan nyo yan. Ngayon, base sa aking mga nakakalap na mga information, after 4 years, marami nang magagraduate supported by the communists. Marami nang lalabas na graduate ng NPA. Tandaan nyo yan. Pag yan ay nakapasok sa armed forces, mahihirapan na ang armed forces. Pero sa aking bubuwit, last 10 years o 12 years, may na-discovery ang AFP na isang major na babae ay siya ay Partido Komunista. Now, she is under investigation. So ang ginawa sa kanya to prove herself na siya ay para sa gobyerno. So sa aking balita, nakikita naman na nagbago siya. So sumusuporta siya sa ating demokrasyang gobyerno. Pero actually, marami pa yan, mga enlisted personnel, kasi yung enlisted personnel, medyo maliit lang yon makapag-employ. Mahirap na kung officer, at lalo na kung nag-command siya ng 10,000 sundalo, medyo malakas-lakas ang influensya noon. Sa enlisted personnel, hindi gaano sila makapagparami. Marami na tayo doon sa aking panahon at sitwasyon. 2 yung naipakulong namin na sundalo na inassign namin sa barangay para himukin ang taong bayan na wag nang kumontra sa gobyerno. Siya ang nahimo. Siya ang nadala. Ginamitan siya ng magandang babae at matalino. So ganun kagaling ang Communist Party of the Philippines. Sa totoo lang mga kaibigan, maniwala tayo o sa hindi, mas magaling ang Communist Party of the Philippines sa agitation, organizing, and mobilization. Magaling sila dyan. Unang-una, they are trained, they are professional, and they are funded. They are funded. Pero sa ating gobyerno, hindi nila binibigyan importansya ang AOM. Ano ang binibigyan na importansya? Yung confidential fund, intelligence fund. Pero wala naman nakakarating sa tao ang intelligence fund. Kung baga sa percentage, nakarating maybe 40%. Yung 60%, hinahanap natin kung nasaan. Clearing daw. Clearing ano. So mga kababayan ko, maraming walang alam, officers man, sundalo man, or civilian, maraming walang alam na ang sinasabi nila, never mananalo
ang komunista sa bansang Pilipinas. Pero bakit sa Indonesia nangyari? Because nagpabaya ang kanilang armed forces. At yung armed forces elite nila, yun yung kumatay sa mga general. Mabuti na lang, yung general na yon, maybe Muslim siguro general na yon, nag-organize siya ng Muslim to recover their country. So bumalik sa dating sistema. Naagaw nila kaagad sa komunista ang bansa. Pero tayo, 57 years still existing ang NPA, Communist Party of the Philippines. And sinasabi natin, natatalo na natin. Alam nyo sa totoo lang mga kasama, second lieutenant pa lang ako, narinig ko na yan, na matatalo ang komunista. Nag-turnover na nga, turnover na nga sa pulis. Ngayon, bumalik. So, habang we have no organization composed of civilian sector and military, we cannot defeat the enemy, the insurgency war in our country. Tandaan nyo yan mga kaibigan. Hindi natin kaya. Kasi kung kaya natin noon pa, pero meron tayong nakikitang solusyon dyan. At hinihintay ko sa panahon na ibibigay sa akin. Kasi nung sa panahon ni Pangulong Duterte, I volunteer myself doon sa NTF-ELCAC. Pero hindi ako gumamit ng mga padrino. Dahil sabi ni Pangulong Duterte noon, walang palakasan. So umasa ako doon sa walang palakasan. Dito rin kay Marcos, hindi ako gumagamit ng padrino. Hayaan nilang makita yung aking resume. Pero maaring nagpilyo rin ako kasi pinatawag ako sa Malacanang ni Secretary Bersamin. Pinatawag ako at kakausapin ako personally. Nagkataon na sa probinsya ako, hindi ako nagmadali pumunta doon. Pero siguro, binigay ng Panginoon na hindi ako ma-appoint sa panahon ni Marcos. Kasi magre-resign rin ako kung ako ay gagamitin lamang sa hindi maganda. Kasi nga, in the first 6 months, magkakasama kami sa meeting ni Mr. Martin Araneta, bunsong kapatid ni First Lady. Lagi kami nag-uusap sa BGC, mga kaibigan. Pero walang nangyari. Kumalas ako. Kasi kauna-unahan siyang na-involved si Mr. Araneta at saka sa First Lady ng corruption. First issue, corruption, ang mga Araneta. Silang nauna sa agriculture. Thinking of that, na ang agriculture ay gagandang agrikultura. Ang dami namin pinatawag ng mga specialist for agriculturists. Dahil ang secretary doon ay si President Bongbong Marcos. Yet, yun pala ang target nila. Maraming pera pala ang Department of Agriculture na hindi nagagalaw. Hindi pa naman siguro nakikita yung DPWS. Tinarget nila ang DPWS and the Bureau of Customs. So, sino ang unang na-involved sa corruption? It's the first family. It's a first family of the Republic of the Philippines and the relatives. Ganon kawalangya ang administrasyon na ito. Mahalin natin ang ating bayan. Huwag ang politician. Iyan ang panawagan ko. Mahalin natin ang ating bayan. Huwag ang politician. Bakit, sir? Kinakampihan niyo si Inday Sara. Bakit ko kinampihan? May sinabi ba akong kinampihan ko si Inday Sara? Wala. Kung ma-impeach siya, so be it. Ma-impeach siya. And that is exercise of the political.
wala akong pakialam kung makulong siya. Dahil, dalawa lang yan. It's either positive or napagtulungan siya at mahina ang abogado. Ganun lang laban sa Purpan eh. Pero ang pinaglalaban ko dito yung present administration. Kasi yung nakaposisyon, sino man nakaupong presidente, pag administrasyon, may mga maniobra yan. Kaya yun ang tutukan natin. Si Vice President Sara Duterte, wala silang maniobra. Pwede pa nga siyang gawa ng mga kaso-kaso. Tingnan mo, kinasuhan siya ng inciting to sedition. Nagtagumpay ba ang NBI? Wala, hindi nagtagumpay ang NBI for inciting to sedition because lacking insufficient evidence. So, kung mapatunayan siya doon sa inciting to sedition, doon sa threat sa impeachment, ibig sabihin yung impeachment is bias. Kasi nga, yung mga elements na yun, prosecution elements o prosecution elements of evidence galing doon sa impeachment. Hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Hindi nakalusot sa DOJ. So meaning, mababaw ang kanilang ebidensya sa impeachment. Thank you.